nawa, Panginoon, ang aming kaisipan, upang sa ganoon ay maunawaan namin ang kahulugan ng iyong banal na salita. Ang karunungan ay mula sa iyo, O Diyos. Hindi kami ang marunong, hindi kami ang nakatatalos ng mga bagay-bagay na nais mong ipabatid sa amin mula sa iyong banal na salita, kundi sa pamamagitan ng banal at makapangyarihang pagkilos ng iyong Espiritong Banal, magkakaroon kami ng pag-unawa, pagtalos sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ngayon po na isang linggo na lamang at magdiriwang tayo ng mahigit ng sentenaryong anibersaryo ng Iglesia, ay nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang puntos tungkol dito. Una, ito ay nagkakaloob sa atin ng isang oportunidad o pagkakataon upang tayo ay magpahayag ng pagkilala sa panibagong pagdating ni Kristo sa ating buhay. Panibagong pagdating ni Kristo sa ating buhay. It means meron dating pagdating ni Kristo sa ating buhay. Ang bagong buhay kay Kristo ay magsisilbing daan upang ating yakapin ang pagdiriwang ng anibersaryo sa linggo. Lakip ang pag-alaala sa lumang buhay. Kung kaya lagyan natin ng pamagat ang ating message, remembering to say thank you. Do you say thank you? Mahina, yes. Kung konti na nagsasabi ngayon ng thank you. Ano ho? Pagsakay kayo sa jeep, para bang ikaw may obligasyong iabot yung kanyang bayad doon sa driver. Pero you will never hear, thank you po. Ano ho? Subukan nyo, kayo magpa-thank you. Parang nagtataka pa yung nasa paligid mo, meron nagpapa-thank you. Hindi po ba? So mga kapatid, let us remember to say thank you. Ang ikalawa po ay, ito ay nakakaloob sa atin ng isang pagkakataon o oportunidad din upang magnilay at mag-isip-isip ng malalim-lalim kung paanong ang bagong buhay natin kay Kristo ay makatutulong upang magsilbi itong inspirasyon para sa paglalakbay pa natin sa dadakuhin pang panahon ng ating iglesia. Lakip dito, lagi pong kakalakip, ano ho? Ang pag-alaala natin sa mga nakaraan ng ating iglesia. Nasa pamamagitan ng buong kapatiran, ng pamunuan ng iglesia, sama-sama tayong mag-aalaala ng mga nakalipas at sama-sama rin naman tayong maglalakbay pa sa pupuntahan pang yugto ng kasaysayan ng ating iglesia. At ikatlo pong bagay, sa paghakbang natin bilang isang iglesia pagkatapos ng anibersaryo, hindi po natin iiwan sa isang tabi ang matitimyas, mayayamang alaala ng buhay at karanasan ng ating iglesia. Ano ho? Hindi ho maaaring iwanan sa isang tabi ang mayayamang kasaysayan ng ating iglesia. Ang buhay, panahon, at maging ang kayamanang material tulad nito na inihandog ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, mga kapatid, ay magsisilbing tulay na ating tatawiran patungo pa sa dako roon. Si Mateo po sa kanyang sinulat sa Ebanghelyong binasa ko kanina, ay binigyang pansin niya ang Panginoong Hesus. Ang katapatan ng Panginoong Hesus, siya mismo, very loyal and faithful ang ating Panginoong Hesus sa mga old traditions. Nandoon ang katapatan sa mga lumang tradisyon ng kanyang angkan. At tinitiyak ko, ang ating iglesia, kayo, ay meron tayong mga old traditions ng ating angkan, ng ating mga ninuno, na ating inaalaala tuwing anibersaryo. Unfortunately, naalaala nga lamang tuwing anibersaryo. Ano ho? Na ang lahat ng ito'y pinagyaman at ipinagpapatuloy kasama ng bagong tradisyon. Ayon kay Mateo, the old and new traditions ay pinagsasama upang tayo magpatuloy ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Hindi pwedeng yung sinauna lang. Ngayon ho ay may cellphone na.
Munting bata ay may tablet. Noong unang panahon, wala noon. At ang mga bagong iyan ay ginagamit din natin sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Hindi po sa hindi magandang
iglesia, pilit kayo'y mapapangiti at sasabihin natin, thank you, Lord. Tuwing mapapasaisip natin kung paanong pagpalain, gabayan ng Diyos, masasabi natin, salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga nariritong lalaki at babae, sa mga kabataan, sa mga munting bata, sa mga nagtsatsagang makinig sa mahabang sermon ng pastor. Ano ho? Lahat iya'y pinasasalamatan natin sa Diyos. Sa ganitong paraan, mararanasan natin ang hamong sinabi ni Propeta Isaías. Ang sabi niya, huwag kayong manlupaypay, tiyak mayroong pag-asa. Sa pag-alaala na nakaraan, nagbibigay ito sa atin ng ligaya, ng ganap na kasiyahan. And after remembering the past, let us intertwine it with something strikingly new. And I hope every one of you sa ating iglesia would be able to contribute anything strikingly new sa ating iglesia ngayong na sa ika-100 taon. Mabilis mo ang takbo ng panahon. Maging bukas nawa ang ating puso at kaisipan na pahalagahan natin ang lumang kasaysayan, kalakip na mga bagong kaganapan sa ating iglesia, sa ating tahanan at maging sa lipunan. Mga kapatid, ang pananampalatayang ating pinagsasaluhan ay nag-ugat pa sa ating mga ninuno. At bilang mga tagasunod ni Kristo ay buong tatag, buong tapang na nagpapatuloy ito. Patuloy po nating itanim sa ating buhay, maging ang mga misyonero na nagpakahirap pumarito sa atin sa Lucena. Kaya nga ang pangalan natin McGill Memorial Church, mula sa pangalan ni Reverend Dr. Charles McGill at ng kanyang kabiyak, si Mrs. McGill. At ayon sa kasaysayan, Mrs. McGill ang nagsimula ng kindergarten, hindi lamang sa McGill Memorial School, kundi sa buong Lucena. Na ayon sa kasaysayan noon na inayos namin sa UCCP Lukban, ang mga unang pag-aaral na isinagawa, pagtuturo ni Mrs. McGill ay sa Lukban ginawa. Kasama ang mga madre ng Sacred Heart. Doon sila nagsimula. Nakalagay po ba yun sa ating kasaysayan? Nasa kasaysayan po yun ng UCCP Lukban. Sininok namin ang pagsusulat ng kasaysayan doon, no? Ako'y destino doon. So, ano ngayon ang katayuan natin at ng mga kindergarten school ng mga kapatid natin, mga madre? Sila magkakasama at ang mga diakonesa natin, maging si Miss Pamphila Babista Hadens, ay kaya siya ay through Mrs. McGill, pinadala siya sa Amerika upang mag-aral. Ito po ay mga bahagi ng ating kasaysayan, ng ating minamahal at pinaglilingkurang Hesukristo ay nagbigay sa atin ng mayayamang karanasan tulad nito. Si Hesukristo na sinasamba natin ngayon, bukas at magpakailanman ay patuloy na nagbibigay sa ating buhay, sa ating iglesia ng mayamang kasaysayan. Kung kaya nga mga kapatid, once more, inaanyayahan ko po kayong sabihin nating, thank you, Lord. Isigaw po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming iglesia ay sentenaryo na at kami higit pa sa sentenaryo. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagsama mo sa amin dito sa sanlibutan, na ito ay nagbigay sa amin ng isang bagong buhay. Patuloy mo nawa kaming bigyan ng pananampalataya at pagtitiwala upang makayanan namin tumingin sa hinaharap na buhay ng aming minamahal na iglesia. Dala ang pag-asa, lakip ang pagpapasalamat sa mga bagay na aming pang haharapin kasama ka. Kay Jesu Kristo ngalan. Amen.
Tayo po ay lumapit sa Diyos. O mapagpala, makapangyarihan, labis ang katapatang Diyos. Sa sandaling ito'y nasa bahagi kami ng pagtatapos ng isang sama-samang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Nandun po ang aming pag-asa na ang aming isinagawang sama-samang pagpapahayag ng aming awit ng papuri, awit ng pagtatalaga, ang aming isinagawang sama-samang pagbubukas ng aming buhay para sa iyo. Ito po, O Diyos, ay katanggap-tanggap sa iyong kabanal-banalang harapan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa sandaling ito'y ipinadarama mo sa amin ang iyong kagalakan na tinatanggap mo ang aming isinasagawang pagsamba. Salamat po, O dakilang Diyos, sapagkat ito'y naging kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Niloob mo ang puso ng bawat isa sa amin ay naging kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Kung kaya, ang panibagong kasiglahan, ang panibagong sigasig at alab ng pagsasabuhay ng aming pananampalataya ay amin pong dadalhin sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito. Sapagkat kami naniniwala na pagkatapos ng pagsamba ay nagsisimula ang paglilingkod. Sa kadahilanan na ang paglilingkod sa iyo, O Diyos, ay hindi lamang sa apat na sulok at sa loob ng bahay-sambahang ito, kundi naroon ang pangangailangan sa bawat isa sa amin ng aming kapwa. Pangangailangan na madama ang mainit na dampi ng aming mga palad. Madama nila ang aming pag-ibig. Sa iba't ibang kaparaanan kami gagamitin mong daluyan ng iyong pagpapala para sa aming kapwa. Salamat po, O Diyos, na minsan pa ipinaalaala mo sa bawat isa sa amin ng aming iglesia ay pinakalooban mo, biniyayaan mo ng nakayamang mga karanasan ng paglilingkod ng aming mga magulang, ng mga ninuno namin sa pananampalataya, ng mga misyonerong naghandog ng kanilang buhay, ng kanilang at maging ng kanilang tinatangkilik. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang UCCP McGill Memorial Church, binigyan mo ng mga manggagawang pastor, mga manggagawang diakon, ng mga laiko ng iglesia, na sila ay nagsipagpagal, nagsipaghandog ng kanilang buhay, ng kanilang panahon, ng pagtatalaga ng buhay sa ikakasusulong ng iyong banal na ministeryo sa pamamagitan ng iglesyang ito. Salamat po, O Diyos, sa mga anak mo na nagpapatuloy ng mga tradisyon at kayamanang karanasan ng aming iglesia. Idinudulog ko po sa iyo sa sandaling ito, loobin mo po, O Diyos, na magpatuloy din kaming makakahawa kamay na nagsusulong ng iyong banal na ministeryo. Loob rin, O dakilang Diyos, na maging patuloy na bukas ang aming puso, ang aming kaisipan, palawak, O Diyos, ang aming pangunawa, na lubos naming iba't ibang kaganapan sa aming iglesia, na ang titingnan namin ay ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng iglesia. Ang lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng iyong banal na pangalan, hindi ng aming sarili. Narito rin ang iba mong mga anak, O Diyos, na sila'y nakaluhod sa iyong banal na sanktuaryo. Ikaw ang nakaririnig ng tibukin ng puso ng bawat isa. Kung sila man, O Panginoon, ay may mga tanging pasasalamat, dinggin mo po, O Diyos, ang lahat ng ito. Nawa po'y patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang mga naisin nila sa kanilang buhay, sapagkat ikaw ay matapat na Diyos
ang lahat ng aming idinudulog sa iyo, ang aming mga naisin, ito'y buong kagalakan na iyong ipinakakaloob sa amin. Maaaring ang iba, O Diyos, ay may mga dalahin o pasanin sa kanilang buhay. Bigyan mo nawa sila ng katiyakan na ang pasaning ito'y makakaroon ng kagaanan sa pamamagitan ng iyong banal na pagkilos sa kanilang buhay. At kami namang mga nariritong buong kapatiran ay maging tuwang nawa ng mga kapatid naming ito sa pagdadala ng kanilang mga pasanin sa buhay. Narito kami, O Diyos, itinatalaga po namin ang aming mga sarili sa iyong banal harapan. Ibinubukas namin ang aming mga palad upang tanggapin namin ang iyong banal na pagpapala, upang ang aming mga palad ay maging daluyan na mainit na pagkilos at daloy ng kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal, upang sa ganoon kami na may maging daluyan ng iyong kabanal at biyaya sa sinuman, lalong higit sa kapatiran namin, sa loob mismo ng iglesyang ito. Idinudulog ko po sa iyo, O dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain ang aming minamahal na iglesia. Patuloy mo po kaming bigyan ng at dagdagan namin ng pagmamahal sa aming iglesia, na ito'y kapahayagan ng aming pagmamahal sa iyo, O Hesukristo. Sa pagtatapos ng aming pagsambang ito, loobin mo pong kaming iyong mga anak ay tanggapin ng bawat isa ang iyong banal na bendisyon. At maging karapat dapat nawa akong iyong abang lingkod sa iyong banal na harapan, na loobin mo maging daluyan ng iyong bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig, hindi kayang sukatin pag-ibig ng maibiging Diyos, ang tanggapin ng bawat isa, ang tamasahin ng bawat isa, ang katiyakan ng bagong buhay sa pamamagitan ng kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo, na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang pangunguna, pakikipisan, pananahanan sa puso, at maging pagtutuwid sa ating buhay sa pamamagitan ng kamangha-mangha, makapangyarihang pagkilos ng Espiritong Banal, ng banal na Diyos, ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Minsan pa po'y papurihan natin ang Diyos sa pagbibigay sa Kanya ng mataas na palakpak. Salamat po.